kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon at pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tinawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, magandang umaga, Pilipinas, lalong-lalo na yung mga tagapaginig ng Ebanghelyo at nagsisiwalat ng salita ng Diyos sa sanlibutan. Ay binabati ko kayo dahil kayo yung mga masipag na mangaral na Ebanghelyo, dahil yung Ebanghelyo na yan ay kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya ang Diyos, dahil sa lumang tipan, anong ginagawa ng Diyos? Hindi ba siya ang nagpapagaling ng mga tao? Basta pailalim ng tao sa kanyang kapangyarihan, sila'y hindi sinasalot at sila'y nananahang mapayapa sa kanilang kinaroonan at sila ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas noong panahon niya dahil sinugo niya si Moises at si Elias at yung mga iba pang tao, kaya ni Abraham, yung malain na Abraham na tagapagligtas. Kaya Isaias, Ezekiel, yan ang mga ginamit ng Diyos noong panahon nila para magligtas sa mga tao. So, ang Diyos ay mapagmahal sa tao. Kaya sinabi niya sa kanyang kasulatan na pinasulat kay Moises doon sa Deuteronomio o Exodo. Ano lagi doon? 3:16. Exodo Kapitulo 3, talatang 16. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matanda sa Israel. Ito ba? At sabihin mo sa kanila ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay napakita sa akin at nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. Alright. Ngayon, kaya doon sa Exodo na yan, 3:15, yung kung didinggin yung lubos, ang tinig ng Panginoon. Ay, saan yung Deuteronomio? Deuteronomio Exodo. ay 15:26 pala yun. Exodo Kapitulo 15, talatang 26. Kaya tinipon niya ang mga tao sa pamamagitan ni Moises at yung mga bapang mga alagad niya para sa ganon gawin ng Diyos ang kanyang tungkulin sa kanila. At ito ang kanyang sinabi. At sinabi, kung iyong ditinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala kong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Alright. Bakit kasi pinarusahan niya ang Ehipsyo, mga Ehipsyano? Dahil ang mga Ehipsyano hindi kalahi ng mga anak ni Abraham, hindi kalahi ni Moises ang Ehipsyano. Alam niyo yung tsura ng mga Ehipsyano? Mga negro, baluga, Mga kulot, ita.
Mga ita. Oo, hindi, baluga. Yan nga. Negro. Yung malalaking labi, baliktad pa. Yan ang mga Ehipsyano. Kaya hindi nila kauri. Dahil ibang itsura nila, maitim sila, malalaki sila, pero ang mga Israelista na inaalalay ng Diyos, kakaiba dahil Muslim sila. Magandang lahi. Maganda lahi. Tingnan niyo mga Muslim, maganda. Kaya ang Birhen Maria, Muslim yan, lahing Muslim. Dahil mahaba buhok, wave, kulot. Kulot-kulot ang Ganon din ang Santo Niño. Sabi, matatangos ang ilong nila. matatagos ang ilong, kulot. So, bakit nagkakulot-kulot sila? Dahil sa nalahiyan sila ng mga kulot. Ibig sabihin, napaglihiyan nila yung mga kulot na buhok. Kaya nung lumabas ang mga sanggol, kulot-kulot. So, yan ang pasimulan ng lahi. Kaya ngayon, ang Diyos ang manggagamot at Diyos din nagbibigay ng sakit. Diyos din na namamarusa. Kagaya na mabasa nyo dyan sa Exodo, ilang beses na parusahan ng Ehipto dahil sa kaharasan na ginagawa niya sa mga Israelista. Dahil marah sila, hindi sila magalang sa mga Israel dahil hindi nila kalahi, nahalo lang doon sa Israel dahil kay Jose, di ba? Sino si Jose? Anak ni Abraham, apo ni Abraham, anak ni Jacob. Yan si Jose na itinapon ng kanyang mga kapatid at ibinenta sa mga biyahero, yung mga nagbibili. Dahil nung panahon yon, binibili ang tao. Mga ginagawang alipin. Ginagawang alipin, yung iba naman, ginagawang asawa. Kaya yung malahi na yan, hindi magkakasundo dahil hindi sila magkakauri. Kaya nagkakaiba ng prinsipyo nila, kaya pinarborsahan nila yung mga Israel na nandun sa Ehipto. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng 10 parusa. Pero hindi alam ng mga Ehipto dahil hindi sinasabi ng mga tao kung bakit yumaman ang Ehipto. Sino nagpayaman ng Ehipto? Hindi ba si Jose? Pinadaan ng Diyos sa panaginip ng isang hari doon sa Ehipto. Paraon, kung tawagin, Pharaoh. Pag sinabing Pharaoh, namumuno. Ngayon, itong namumuno nito, ginamit ng Diyos sa pamagitan ng panaginip. Doon na pinaraan ang pag-ibig ng Diyos sa mga Ehipsyano. O kita na. Kaya itong Diyos, pag-ibig talaga. Kagaya ng pag-ibig niya sa mga Hudyo. Kaya lahat ng tao ay nilalang na Diyos kasi kaya iniibig niya sila lahat. Dahil nung panahon na yon, mayroong tinatawag na pandemya at mayroong tinatawag na krisis. Kaya pinadaan ng Diyos sa panaginip ng isang paraon na 7 bakang payat at 7 bakang matawa. O, sino nagbigay ng panaginip? Ang Diyos din. Paraan yun ng pag-ibig niya sa mga Ehipto. Pero mga Ehipto, hindi marunong umibig sa kanilang kapwa.
Ay talagang mga baluga na yan. Negro na yan, talaga marahas. Noong unang panahon pa, yun tinatawag ng mga Indian. Ano nga? Mga Indian na yan. Alright. Ay lahi na mga maras na tao. Alright. Ngayon, kaya, binabago ang Diyos ng panahon. Dahil sa hula niya, hula ni Daniel, doon sa panaginip naman ni Nebuchadnezzar. Kaya pinapadaan ng Diyos ang pag-ibig niya sa tao sa pamagitan ng panaginip para naman sumikat yung mga tinatawag na manghuhula. Ngayon, hindi ba maraming manghula yan? Manghuhula si Jose, manghuhula si Daniel, manghuhula si Juan Evangelista, manghuhula mga propeta. Si Jesus ay manghuhula din. Ngayon, noong panahon na yon, di na naginip ngayon, Paraon na 7 bakang payat, 7 bakang mataba. At sinabi ni Jose sa Paraon, dahil si Jose nasa bilangguan, dahil pinagbilingan ng kanyang mga kapatid sa Egypto, yung mga bayan ng tao, taga-Ehipto pala sila, at doon ikinulong si Jose, na hindi alam ng mga tao na siya ay manghuhula. Pero ang nakadiscover dyan ay yung 2 alagad ng hari, si Paraon na nabilanggo. Siguro, hindi maganda ang trabaho nila. Yun ay kusinero at saka servidor. Nakulong doon. Sa bilanggo, nakulong din si Jose. Kaya hinulaan niya yung 2. Isa sa inyo ay papatayin. Isa sa inyo ay maliligtas at manatili sa tungkulin. Yun ang hula ni Jose sa kanila. Kaya noon bating yung panahon na si Haring Paraon ay nalaginip, walang makapagbigay ng malinaw na hula sa kanyang panaginip. At yung mga manghula ng panahon na pinaparusahan, pinapatay. Kung hindi makapanghula na mahusay. Ito, maraming panahon na dumaan hanggang ngayon may manghuhula. Ngayon, nung nahula ni Jose at naganap yung hula na 7 taon na ani at 7 taon na walang ani, kaya sabi niya sa Paraon, ipunin mo yung unang ani, lahat ipunin mo, magtipid ka para may kakainin ka sa loob ng 7 taon na kagutom, walang ani. Kaya nung nagkaroon ng ani yung ibang bansa, hindi sila nag-impok ng pagkain. Ang Ehipto ay nag-impok ng pagkain sa mga tinatawag na granary, mga bodega kung tawagin niyo ngayon, yung mga bodega ng palay. Kaya lahat ng mga bodega ay pinag-impukan nila ng pagkain. At yon ang nagligtas sa kanila sa 7 taon na kagutom. Ngayon, nung ginutom, kaya kung mabasa nyo, yung Exodo, doon naganap yan, sinasabi ko sa inyo. Nung nagkagutom, ang buong lupain, ito ngayon lahi ni Jacob, ginutom sila at bumili sa ito. At hindi nila akalain na yung may-ari ng tinatawag na Agriculture Department sa larangan ng pagsasaka, hindi nila alam na si Jose ang may hawak ng Agricultural Department. Alright. Ay, hindi lang kilala dahil maganda na suot niya, dahil mayaman na siya, mataas sa posisyon niya, kagaya ni Daniel. Nung namanghula ni Daniel, si Daniel nalalagay sa mataas sa posisyon.
Kaya lahat ng mga hula ng panahon na yun, inilalagay sa mataas na posisyon ko, lalo na kung ang hula nila ay totoo. So, ngayon, di yumaman na Ehipto. At yung mga angkan ni Jacob, namamalingkid sa Ehipto. At nandun si Jose, kaya nakita niya sila. Nahabag si Jose sa kanila. Dahil sila ay mahirap na. Si Jose naman, mayaman na. Mataas na posisyon niya doon sa Ehipto. Kaya gumawa siya ng paraan, di ba? Para makuha niya lahat ng mga kanyang kapatid. Kaya sa pamaraan ng pambibili, doon niya ginamit yung taktika para mabihag niya ang kanyang pamilya para dalhin sa Ehipto. Ngayon, nung nalagay sila lahat sa Ehipto, anong nangyari? Ginagawa ng Ehipto, inaalipin sila at hindi tinatratong tao dahil naparusahan yung mamahina dahil si Moises nandoon. Ngayon, si Moises naman, hindi Ehipsyano yan eh. Yan ay lahi ni Abraham, mga apo sa tuhod ni Jose. Dahil sumilang siya sa Ehipto. So, itong istorya na ito, dugtong-dugtong yan. Hanggang sa panahon natin, dugtong-dugtong yung istorya yan. Dahil yan na sinabi ni Pablo, dahil tayo nakalinya sa linya ng mga propeta. Nakalinya tayo sa mga apostol, sa line-up ng mga apostol at mga propeta. Sabi ni Pablo, kaya yung line na yan, nakarating hanggang kay Jesus, hanggang sa panahon natin. So, ngayon, dahil yung pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya sa Ehipto at yumaman na Ehipto, gumamit lang ng tao na isang manghula kay Jose at nagkamit sila ng pagpapala dahil sa habag ng Diyos sa kanila. Ngayon naman, nang hula din naman si David. Ginamit na naman ng Diyos si David para bang hula. Anong hula ni David? O, nandito sa Awit, Kapitulo 2. Ano ba yun? Awit, Kapitulo 2. Ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangagakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisiyanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahira ng langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. O, kita na. Panahon na ni David, ganun pa rin ang plano ng mga taong Suael. Kaya pala madalas sabihin ng Diyos sa amin dito na wala pang nagbago. Wala, kahit na isa. Dahil yung ugali ng tao nung unang panahon, siya pa rin ang ugali ng tao sa ating panahon. Nilalagod nila yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa tao. Alright. O, punta na tayo sa tema, ha. Kung basahin nyo yung Exodo na yan, nakita nyo ngayon kung ano ang karahasan na nangyari sa Ehipto dahil sa wala sila pag-ibig sa kanilang kapwa. Bakit? Kahit na Ehipsyano, kahit na Israel, kahit na Hebreo, tao lahat yan na dapat magmamahalan. Kaya nung panahon ni David, ganun din. Mga tao, hindi marunong magmahal sa kapwa. Kaya ano sabi na naman nila? Lagutin natin ang kanilang panali sa atin. Ano yung panali ng Diyos? Nung panahon yun, yung ginagawa ni
Haring David, na dinidigma niya yung mga pilosopo, yung mga hindi marunong panalangin na matuwid, yung mga hindi marunong sumunod sa batas ng Diyos. Yun ang dinidigma ni Haring David. Dahil sila ay mga Swail talaga. Kaya si David nanganib ng buhay dahil hinahabol siya upang patayin. Pero hindi alam ng tao na kausap-usap niya ang Diyos sa pamagitan ng tinatawag na cellphone na kahoy. Ang tawag yan ay ephod. Bilog yun. Paikutin lang niya, ganyan. Magtatatak na ang letra doon sa ephod na yon. At ang letra na yan ay salita ng Diyos. Parang cellphone ba? Basta pindutin mo, okay, lalabas na yung mga letra. Nabasahin mo, dahil yun ang mensahe ng Diyos kay David nung panahon niyang mandirigma. Dahil nanganganib siya, kaya panay tawag niya sa Diyos. Ang Diyos naman ay sumasagot sa babagitan ng sinasabi kong cellphone na kahoy. Ephod ang tawag diyan. At ginagamit ng mga espirista noong 1960s pa, 1970s. Ginagamit niya mga ephod na yan. Doon bumababa ang mensahe sa isang kasangkapan. Dahil ginaya nila si David. Ngayon, hindi ko na ako nakakita ng medium o kasangkapan na gumagamit ng ephod. Biblia na lang ang ginagamit. So, pareho lang naman. Dahil yung Biblia, nandun din ang mga mensahe ng Diyos. Noong unang panahon, hanggang sa ating panahon, nandyan ang mensahe. So ngayon, balikan natin yung tema. Bakit nilalagot ng tao ang pag-ibig ng Diyos? Kagaya ng ginawa ng mga Ehipto. Inibig sila ng Diyos, pinayaman sila ng Diyos, tapos hindi tumanaw ng utang na loob ng angkan na nagpayaman. Dahil hindi nila alam kasi na si Jose ay angkan ng mga Israel, anak ni Jacob. Siguro, nagkulang sila ng impormasyon tungkol kay Jose. Kaya hindi kinilala ng mga Ehipto ang angkan ni Jose. At sila inalipin at pinahirapan. At talagang marami kahirapan ang tinamo ng mga Israel sa kamay ng mga Ehipto. Dahil pag ikaw ay mahina, sa halip na tutulungan ka, lalo kang parurusahan. Kaya maltrato ang tawag dyan. Okay. Kaya ngayon, noong panahon ni Haring David, ganun din. Walang utang na loob ang tao sa Diyos. Pinagkalooban na sila ng pag-ibig, pinayaman na sila, wala pa rin utang na loob sa Diyos dahil hindi nila marunong ibigin ang kanilang kapwa. Kaya ngayon, noong panahon ni David, ganun din ang ugali ng tao. Diba? Sige, tapusin na natin yun dahil alam ninyo siguro kung ano nangyari kay istorya ni David. Pinapatay ni Goliath. Napatay niya si Goliath. Dahil sino si Goliath? Dahil yan ang sundalo ng gobyerno na marahas, mamarusa sa tao. Dahil wala silang pag-ibig sa tao, hindi sila marunong mamatawan. Basta nagkasala, papatayin. Si Jesus, malawak ang kanyang pag-iisip. Dahil ayaw niyang mamatay ang tao. Tandaan nyo kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nasa Kanya. Binigay na ng Diyos ang pag-ibig niya noong panahon ni Jesus. Anong ginawa nila kay Jesus? Hindi ba pinatay din si Jesus? Alright. Dahil yung hula na hinulad Haring David, lagutin natin ang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig
ay walang iba kundi si Jesus. Pag-ibig ng Diyos yan. Kaya basahin nyo sa 3:16 ng San Juan. San Juan, Kapitulo 3. Ganun na lamang ang pagsinta na Diyos. Yung pagsinta, pag-ibig. Sinisinta ang Diyos ang lahat ng tao noong panahon ni Jesus. Kaya ibinigay niya yung kanya bugtong na anak. Upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, Ayan. kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ganun ba ang pagkabigay kay Jesus? Ganun lang ba ang proseso? Malaki na. Dumaan sa bata yan, tandaan nyo, dahil sinilang yan. Sa sinapupunan ng Beren Maria. Sanggol pa lang yan. Ang dami nang pinagaling. Dinadayo ng mga hari, dinadayo ng mga pastor, para sila sumamba sa kanya. Dahil ang pagsilang ng Panginoon. Isayas 9:6. Sige. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, hindi ganun kadali ang pagkaproseso kay Jesus. Bigla na lang matanda. Dumaan sa pagkabata. Ang tawag niyan ay ninyo. Pagbata ng isang tao, pangalan ay ninyo. Kung babae, ninya. Okay na. Kaya itong ninyo na Jesus na ito, bata pa lang, marami nang pinabagaling na tao. Marami nang tinulungan ng mga tao dahil siya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang misteryo ni Jesus mahaba sa salisain. Dahil maraming hindi maniwalan na ang ninyo ay nasa Biblia. Lalo yung mga radyo bandera na yan. Maraming reliyon din naniniwala sa ninyo. So, kung di kayo maniwala sa ninyo, bakit? Nung sumilang kayo, matanda na ba kayo talaga? Ang hinahanap po kasi nila, yung pangalang ninyo sa Biblia, yun, kaya hindi sila maniwala. Ipinangalan lang ng Espiritu. Ninyo o tawag ng tao. Tawag ng tao. O, kamo kayong babae, iha. O, yung lalaki, iho. Parang ganun. Iha, iho. Kaya tao ang tumawag sa kanya na ninyo. O, wala nga sa Biblia. Pero ano tawag nyo sa mga anak nyo ngayon? Mga bago silang iho, iha. Siya pa rin yun. Kawagis yung ninyo, ninya. Pareho lang. So, bakit wala sa Biblia ang pangalan ninyo? Pero nasa Biblia, ang pangalan batang isinilang. O ano ngayon? Ang tawag nyo sa batang isinilang? Matanda na? O ninyo pa? Kaya yan ang istorya sa Matthew kung paano sinilang si Jesus. Ito po, Mateo Kapitulo 1, talatang 21. Sige. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat nililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. O sino naghayag ito? Si Gabriel, Arkanghel. Dahil ang pangalan niya sa lumang tipan na isisilang ay Misaya. Ito pa po, sana tuloy natin. Sige. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, O na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. si Emmanuel, ang pangalan niya binago ni Gabriel, Arkanghel. Bakit niya binago? Dahil nakahanda na ang taong papatay sa kanya dahil hindi nila tinatanggap ang isang tao na maghari pa. Dahil nakatagda na maghari, mamahala sino ang mamahala nun? Hindi ba si Herodes? Okay, nagbabasa si Herodes ng Biblia. Kaya alam niya kung kailan
Simbilang ang Messiah. Misaya at inaabangan niya para patayin. Kaya binago ni Gabriel Arcangel ang pangalan para hindi matagpuan at hindi pinarehistro sa munisipyo. Tandaan nyo ha. Kaya ngayon, sabi ninyo, Disyembre ang pagsilang ni Jesus, mali kayo lahat dyan. Dahil Oktubre 23, Wednesday, alas 12 ng hating gabi. Merkules na alas 12 ng ating gabi, isinilang si Jesus. Tandaan nyo ha. Ngayon, bakit nalagay sa Disyembre? Pinagkaisaan lang ng mga tao. Pero dahil ang Disyembre 25, yan ang anibersaryo ni Moses. Noong nalagpasan nila yung dagat na pula, noong nakaligtas sila sa dagat na pula, naalala nila yun, kaya pinagdiwang nila ang kanilang kaligtasan, anibersaryo ng kaligtasan, kalayaan sa Ehipto. Ngayon naman, bakit isinama ang birthday ni Jesus? Pinagkaisaan lang yan ng mga marunong. Pinagkaisaan lang yan ng mga nasa pamalaan, mga kaparian. Para sa ganon, malapit sa bagong taon, para isa na lang pagdiriwang. Kasi, so, lahat ay binabago ng tao, pero ang Diyos hindi mababago. Bakit? Ay nakarehistro sa langit ang pangalan ni Jesus. Kaya, tayong lahat, nakarehistro ang pangalan natin sa langit. Hindi nyo alam yun? Yan ang hiwagan ng buhay. Lahat tayo may pangalan sa langit. Pati po yung pangalan ng relihiyon, rehistrado sa langit yan. Hindi Talaga? po basta-basta. Dahil ang sabi ng Biblia, sabi na Jesus anuman tinali niya sa lupa, matatalian sa langit. Ano ibig sabihin yun? Talian. Pagkakasunduan. Kaya pinagkasundan nila na Disyembre, sumunod ang Diyos. Pinirmahan din ng Diyos, yun Disyembre, kaya nagdidiwang kayo kaya lang, pagdating pagkaalam ng katotohanan, baka ibalik sa katotohanan. Dahil may katotohanan na pagtatakpan at naghari ang kasinungalingan. Parang pang yung pangalan ng Pilipinas, ibabalik daw nila sa pangalang Maharlika. Talaga? Talagang tunay na pangalan ng Pilipinas. So, Kingdom of Maharlika. kaya ang tao ang gumagawa ng pagbabago. Kaya sumusunod naman yan Diyos. Dahil kung walang sangay ang Diyos sa kanila, lalong magkakagulo. Kaya kung ano ang pinirmahan nila, pinagkasundan nila, yan ang nagaganap. Kaya matagal na panahon na nagaganap yung Disyembre 25 na kapanganakan ni Jesus. Dahil nalaman ko katotohanan, ibinalik ko sa dati. Oktubre 23. Kaya dito sa amin, pinagdidiwang namin ang kapanganakan ni Jesus ng Oktubre 23. Tandaan nyo Dahil siyempre, urig. Dahil mahilig din naman kayo sa urig. Kailangan, original talaga. Kasi ang tao, binago niya. Ako'y tao rin, babaguhin ko rin sa urig. Alright. Dahil pinagkasundan namin dito na ipagdiwang ang araw ng birthday niya, Oktubre 23. Bakit hindi Oktubre 23? Dahil hinahanap ng 3 hari ang isinilang na Misaya. 3 buwan silang naghanap, hindi nila nakita. Isang bituin. Kung basahin nyo sa Biblia, ang nagturo sa kanila kung saan isinilang si Jesus. Parang yung mga hula po ni Eli Soriano, parang tumugma sa inihula ng Banal Espiritu dito. Kaya lang, hindi niya nahulaan yung eksaktong araw at oras. Pero nasabi niya Oktubre. Alright. Pinaisip na sa kanya noon. Dahil matanda na siya.
Pero talagang, Oktubre 23, dahil yung medium ko, yung kabiyak ko na Eulalia Banggis, pinakyat ko sa langit at pinag-research ko ron. Dahil tayo malayang mag-research sa langit, nandyan sa aklat ng buhay, sa Kolosas. Kung kayo nga'y muling sinilang, nakalagip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay sa langit. Di ba ganon? Kaya ginahanap namin ang mga bagay sa langit na hindi nahayag sa ating kapanood. Yun po yung mga lihim na karunungan na hindi nakatala sa Biblia. So, nung matuklasan yung kabiyak ko na Oktubre 23 pala ang pagsilang ni Jesus, na bago ang kalendaryo ng panahon, dahil merong kalendaryo na BC, merong kalendaryo na AC. Yung BC, before Christ, at yung AC, after Christ. So, nasa ang kalendaryo natin ngayon ay after Christ na. Kaya, ilang taon na si Jesus ngayon mula no sinilang? Di lang nyo alam naman, sumusunod sa petsa ng panahon, 2023 years old na si Jesus. Tandaan nyo. Sino nakakalam sa inyo na 23 years old na si Jesus? Alright, ngayon, dahil magmula nung pinatay siya, year 33, year 33 pa lang yun, pinatay siya noon, hindi ba? Nabuhay na ba siya? Nakabalik na ba siya? Makabalik na. Nakabalik na. Dahil ang sinabi niya, hindi ko kayo iiwan mag-isa. Kaya nung hindi niya iniwan ang mga manampalataya niya, na marahas, na gumagawa ng kasamaan, dahil sa kaugalian ng tao ni nagbabago, ayan na si Pablo, di ba? Nabasa yung istorya ni Pablo. Kung paano niya nililigalig dahil si Pablo marahas na tao, matapang na tao. Ang tapang niya, mali ang ginagawa niya. Mantakin mo papatayin niya manampalataya ni Kristo sa Damasco. Nabasa niya yan sa Gawa, Kapitulo 9. Namatay si Jesus. At lahat ng mga alagad ni Jesus ay kanyang pinakukulong. So marahas pa rin. So, kagaya na sinabi ng Biblia noong panahon ni Moises, hanggang sa panahon din talagang ginagantihan ng Diyos lahat ng marahas na tao. Ngayon, sino nagantihan sa karahasan na ginagawa ni Pablo? Sino nagantihan? Si Pablo. Ngayon, anong nangyari kay Pablo? Ang sabi kay Pablo, siya ay nabihag na ni Kristo. Kaya siya ay alipin na ni Kristo. Kaya siya ay ngayon naghahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan na pangalan ni Kristo. Kaya kung basahin niyo sa Biblia, wala siyang itinatanyag kundi si Kristo. Bakit? Dahil yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin si Kristo. Pero mula noon, yung mga Muslim, hindi lang maibig si Kristo. Pero, iniibig sila ng Diyos. Dahil nung panahon ng kanilang mga magulang, pinagpakitaan sila ng Diyos ng habag at awa, pinayaman sila. Hindi na kinikilala yon na gawa ng Diyos. Hanggang ngayon, dahil tayo tao, iba't ibang lahi. Kaya lang, nung panahon ng daigdig ng Pilipinas, nagkahalo-halo na ng lahi ng Pilipino. Ano kasi ang tao sa Pilipinas? Nung dumating ng mga Kastila, Mga ita.
Ano itsura ng mga Pilipino? Mga baluga. Baluga! O, kita na. Eh, bakit magaganda na Pilipina? May palaban na sa beauty contest. Nalahiyan ng mga Dahil Espanyol. nagka-cross breeding kung tawagin. Kagaya Pilinano ng Egypt, cross breeding. Kaya pinapatay nila ang mga lalaki. Para sa ganon, ang mga baluga na ang maglahi sa magagandang babae. O, kita na. Ganon din sa Pilipinas. Gano'ng karami ang lahi natin dito? Malaysian, Afghanistan, Pakistan, China, American, Negro, Russian, halo-halo na. So, yan ang pag-ibig ng Diyos ngayon na tayo'y magkakadugo na at magkakalahi na. So, hindi ba tayo dapat magmahalan o ipagpapatuloy pa rin yung paglagot ng pag-ibig sa kapwa? Alright. Nakagaya na sinabi ni Haring David. Ibasahin, ituloy mo na. Lagutin natin ng kanilang panali sa atin. Lagutin natin ang kanilang kanilang tali at ating waksi ang kanilang mga panali sa atin. O bakit? Ganun ang plano. Dahil pinagmimitingan nila. Tinalian nila. O yun, tinalian sa lupa. Matatalian sa langit. Kaya yun, pag-ibig ng Diyos. Pumayag siya. Bakit? Maganda yung plano, yung kamatayan ng isang tao na siya si Jesus. Para tubusin niya ang kasalanan ng sangkatawan. Pumayag ang Diyos doon. Dahil nilagot nila ang pag-ibig niya. Pero sa kabila doon ay pagtubos sa kanilang mga kasalanan. Dahil hindi natuloy yung paglipol. Dahil tinubos ni Jesucristo ang kasalanan ng mga tao. So, ngayon, sa panahon natin naman, ayaw na ninyong maniwala kay Kristo. O ngayon, hindi Muslim na naman ang problema. Problema nung araw, problema din ngayon. Yung mga tao ng panahon na yon, tayo pa rin ngayon. Talaga. Ngayon, kayo ba mga Muslim? Hindi ba kayo nilalang ng Diyos? Si Jesus ba hindi nilalang ng Diyos? Ano sabi ni Jesus? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alright. Kapwa-tao ano malahi mo? Mag-ibigan kayo. Yan ang pinirmahan ni Jesus sa kanyang dugo. Kasunduan nila ng Ama. Sila na nagkasundo ng Ama. Dahil ang tao hindi marunong makikasundo ng mahusay. Puro kaharasan ang kasunduan. Kaya ang Ama na ang kinasundo niya. Dahil nung sinabi ng Ama na papatayin niya lahat ng nilalang, hindi pinirmahan ni Jesus. Ano sabi? Tubusin ko na lang po sila. So, tinubos niya. Dahil na nagkasunduan nila ng Ama. Pumayag naman ang Ama. Bakit? Alang-alang sa kaligtasan ninyo mga tao. Kaya na ano kayo? Muslim kayo, Chino kayo, Russia kayo. Kaya ano man, lahi ninyo. Yan ang kadakilan ng pag-ibig ni Kristo. Hindi ba sinabi? Ibinigay niya ang kanyang buhay para matubos lang ang kasalanan ng tao. Binasa mo na yun, di ba? Basahin mo na. Walang dakilang pag-ibig kaya sarito. Juan Kapitulo 15, talatang 12 hanggang 14. Ito ang aking utos na kayo mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kay sarito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. O, see? Ang ligaw.
binigay niya ang kanyang buhay dahil sa sangkatauhan. O, hindi ba dakilang pag-ibig yan? O. Eh, kayong mga Muslim, hindi nyo kikilalanin yan na kayo kasali sa pagkatubos. Hindi. Talagang hindi kayo marunong. Bakit? Asan ang Biblia nyo kasi? Quran? Nakalista ba yan? Ang inaprubahan ng Diyos na Biblia ay yan lang binabasa namin ngayon. King James Version. O, see? At yun din po yung kawangis ng Biblia na nasa kalangitan. Kaya wag na kayong gumamit ng iba pang Biblia. King James Version lang. Kaso lang ayaw lang gumamit dahil mabibigat daw at mahirap intindihin. Ay, kung di maintindihan, marami taong nakaintindi, makaunawa. At marami raw na baliw sa paggamit ng King James Version. Alright, ngayon, itong ministeryo ko sa inyo, bilang nakatala sa Biblia, pag-ibig ng Diyos, si Kristo, at ibinigay niya ang kanyang buhay, tubusin lang niya ang taong papatayin ng Diyos at pumayag ang Diyos. Binirma niya dahil yan ang daan ng buhay na walang hanggan. Na, bigay mo ang sarili mo, buong lakas mo, dahil yan ang batas ng Diyos. Doon sa Deuteronomio 10:12. Kaya binigay ni Jesus ang kanyang buong lakas, buong buhay, binigay niya sa Diyos. Makatubos lang ng tao, makapagligtas lang ng tao. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Pilipinas, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. O say, lahat ng utos ng Diyos, ginanap ni Kristo. Pero yung tubusin niya ng tao, hindi inutos ng Diyos yun. Kusang loob niyang hinandog ang sarili niya para sa pag-ibig niya sa tao. Dahil sinunod niya yung batas na yun na sinabi ni Moises, na ibigin mo ang Panginoon mo ng buong lakas mo, buong buhay mo. Yun ang sinunod niya, pati buhay niya binigay niya dahil sa pag-ibig sa kapwa. So, ngayon, kayo mga Muslim, kayong hindi maniwala kay Kristo, maniwala ba kayo dito sa aking inayag sa inyo? Eh kayo ba ay nakasunod naman sa utos ng Diyos? Ibigin mo kapwa mo lang, hindi maibig. Kami, umiibig kami sa aming kapwa. Dahil yan ang utos sa amin ni Jesus. Kaya kami nang gagabot. Kami nangangaral ng Ebanghelyo para sa pagbabago. Kami ay nagsasakripisyo kahit na wala kaming pera. Kahit na walang sweldo. Kahit na walang sweldo. Hirit lang. Dahil yan ang panata namin. Dahil sabi ni Kristo, huwag kang mananata na hindi ka makatupad. So, ang panata namin na ibigay namin sa Diyos ang buong lakas namin, dahil yan nakalagay sa Biblia. Pero si Jesus, hindi lang buong lakas, pati buhay niya ibinigay. O, may makagawa ba yan? Yun ang sinabi niya, walang dakilang pag-ibig. Kaysa rito ang ialay ng isang taong kanyang buhay. Ganun ba yun? Walang dakilang pag-ibig kaysa rito na ginawa ko. Parang ganon. Na inialay ko buhay ko para sa inyo. O, dahil kayo ang kaibigan ko, kung gusto pa rin ninyo ang aking mga sinasalita, ay kung di mo ito pa rin, kaaway ka ngayon. O, ganda na. Kung ito pa rin yung salita ni Kristo, kaibigan kayo ni Kristo. Kung hindi ito pa rin, kaaway kayo ngayon ni Kristo. Labanan niyo si Kristo, gaya ng ginawa ni Pablo. O, anong gusto niyo? Mag-isip-isip kayo.
Hindi ko alam kung anong ihatol ng Diyos sa inyo. Hindi nyo po ba napapansin lahat ng nangyayari sa mga bansa na dinidilubyo ngayon? O yan Sila na. yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. O lahat na hindi maniniwala, talagang parurusahan ng Diyos yan. Nakalagay sa Biblia. Ayan, yung mga Indonesia, Malaysia, o anong mga reliyon meron yan. China, anong reliyon may mga reliyon. Turkey. O ngayon, mag-isip-isip na kayo. Baka yan na ang parusa ni Kristo. Hindi na kayo kaibigan. Kundi kaaway na. Kaaway na kayo. Yan po kasi ang sinabi niya, Marcos 19:27. Sige, basahin mo. Ay, Lucas pala, Lucas. Lucas Kapitulo 19, talatang 27. Kayo ang aking mga kaibigan kung tuparin nyo ang aking mga utos. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin nyo rito at patayin nyo sila sa harapan O ko. yan pala, ang hatol na. Papatayin na. Okay, ano ngayon? Mag-isip-isipan nyo. Ayaw nyo maging hari si Jesucristo. Ang sinasabi rin po nila, pinasasamanli Panginoong Jesucristo dahil daw sa sinabi niya na hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Siguro sa kanila lang dahil ayaw nilang tagapin yung Panginoon Iyon nga ang paghiganti sa mga tao na hindi tumatalima sa kanya, tabak. at hindi nakikinig Ang sa kanyang mga tabak, aral. yan at ang ebanghelyo. sinasabi diyan sa lumang tipan na higanti ng tipan. Ang tabak na yan, may dala-dala siya. Ang Talagang hindi kapayapaan ang pagkakalob sa inyo ng Panginoon kung Kaguluhan ayaw niyo siyang talaga. tanggapin. ayaw nyo kapayapaan eh. Di gulo-gulo. O sige, labanan nyo ang Diyos. Labanan nyo. Kaya po sana yung nangyayari sa mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoon, pag-isipan nyo na po yan, na yan ang paghihiganti ng Panginoon sa inyo. Talaga. Na Nandun na sa ginawa na Apokalipsis. yung bansa ninyo. Nandun na sa Apokalipsis eh. 22. Pabayaan mo yung liko. Magpakaliko pa. Kaya, kahit na anong gawin namin, pangangara sa inyo, hindi kayo nakikinig, papabayaan namin kayo. Ito naman bansang Amerika, hindi rin sila naniniwala sa Diyos dahil nga puro trabaho, puro pera, yung kanilang inaatupag. Alright. Ayun, dinidilubyo na rin sila ngayon. Ang pera ba'y makaligtas? Sabi ng Diyos, kung siya'y galit, Sa bansang Saudi naman po, saan ka nakakita disyerto naging baha, nagkabaha? talaga, Oo. kung nagawa ng Diyos na lubog ang daigdig ng panahon ni Moses, ay panahon ni Noe, hindi na kaya-kayang ilubog ngayon, kaya lang binabawi niya yung paglubog eh. Individual na na paglubog yan. Disyerto, binaha. Napaka-imposible naman po yata niyan. So, nakalagay sa Biblia eh, na walang hanggang parusa ang tatamuhin ng mga taong hindi tumatalima sa Kanya. Dahil siya ang binigyan ng Diyos na karapatan na maghiganti. Tsaka yung ginawa na lang po na yung Mecca, yung may batong itim na binaha ng insekto sa araw ng kanilang pag-aayuno. Ayan na din yung Diyos nila eh. Diyos ba yan? Nag-ayaw na kayo dahil sa bato na yan? Maligtas ba kayo yung bato na yan? Sige. Bato lang yan. Iniwawangis niyo sa Diyos na makapagli. Binaha ng insekto, inulan, binagyo. Alright. Ang tunay na bato ay tayo. Kagaya ni Pedro. Bato. Ano po ba ibig sabihin ng taong bato? Matatag ng Matibay, paniniwala. matatag ang pananampalataya. May paninindigan ang bato. Kaya si Kristo eh, bato. Na kahit anong pagsubok, hindi po natitinag. Okay, kung basahin ninyo, balikan ninyo. Doon sa pangalawang Pedro, Kapitulo 2, tayo rin ay itinalaga na maging batong buhay. Basahin po ba? Sige. Unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 6. Oy, uno muna. Sa uno muna. Kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw, O yan. Hiwalayin na daw ninyo lahat yan. Mga pandaraya, pagpapaimbabaw. Alin, pagpapaimbabaw, pagyayabang. kasamaan, Lahat ng kasamaan.
alisin na raw ninyo yan para kayo ay maging batong buhay. Ito mo. At mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. Hanggang ngayon, nilalait pa rin nila Panginoon. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Kasi, yung mga itinatakwil, batong buhay yan. Ay kayo nagtatakwil. Ano? Kuan ninyo? Kaaway ng batong buhay. Okay na lang. Sino yung bato? Hindi ba si Jesus? Na hinula ni Daniel, no? Panahon pa ni Nabucodonosor. Daniel Kapitulo 2, na yung bato na mong gumiba sa larawan, nagkaputol-putol, yung bato na yun ay lumaki at sinakop ang buong mundo. Sino yun? Siya si Jesus na inilagay na bato sa panulo. Situloy mo sa Pedro 5 na tayo, 6. Kung inyong napagkilala ng Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. O sino yung kayo? Yung tumatanggap sa Diyos. Sila ang batong buhay na tahanan ng Espiritu Santo. O gets yun na. Dahil yan ay nakatagda na sa tatsulok. Situloy mo, basahin. Upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok. O ano yung Siyon? Paraiso. Kung saan naroon ang Diyos, ilagay niya itong bagay na ito. Situloy mo. Narito aking nilalagay sa Siyon ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo nga nangananampalataya, siya ay mahalaga, datapot sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. O, kita na, kung sino yung tinatakwil nyo, nakalagay na sa panulok. Yung tinatawag na Santissima Trinidad. Kasali na siya sa Santissima Trinidad. Kung Diyos ang pumapatay, Yan ang din po. Espiritu Santo ay pumapatay. Yan din po yung Santissima Trinidad na hindi nyo tinatanggap, na hindi nyo rin pinaniniwalaan. Yan yung panulok. Si Jesus ang nagalagay sa panulok na hukom. Ano po ba panulok? Yan yung tatsulok. Okay. Hukom ang Ama, hukom ang Anak, hukom na rin ang Espiritu Santo. Sino yung Espiritu Santo na yon? Di ba si Miguel? Na may tabak, na magkabilang talim, na siya ang sumisintensya sa inyo ng kamatayan pag hindi nyo paniwalaan silang tatlo. Pag pinaliwan nyo Diyos, paniwalaan nyo ang anak, paniwalaan na din ninyo ang Espiritu Santo. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa Santissima Trinidad, huwag na rin kayong maniwala na meron pa kayong kaligtasan. Hindi nila pinaniniwalaan yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Okay. Ang pangalan niya, sinabi ko sa inyo, na sa Biblia yan, tinanggal lang ng mga taong nagmamarunog. Basahin nyo yung imprinted na Biblia ng 1970. Yung lumang Biblia. Tingnan nyo, walang 6 na pages. Nandun nakasulat yung mga orasyon na binigyan ng Diyos kay Moises para gamitin sa kaligtasan. Anong ginawa nila? Ibinenta yung orasyon na yun. Makapangyarihan po kasi yung page At yung 1 iba, to 6 na yun. ginagamit nila sa kawalangyaan, ginagamit nila sa pangkukulam, pananakit sa kapwa. Pero hindi nila alam. Dahil nandun yung laban ng demonyo at si Lucifer. Yung orasyon ni Lucifer ang napili nila
At yun ngayon ang naglipa na sa buong daigdig. Kaya marami makukulam sa buong daigdig. At marami din na ginaswang sa buong daigdig. Bakit? Dahil yun ang nakain nilang orasyon. Yung orasyon ng kaaway. Hindi orasyon ng mga arkanghel. Kita na. Kaya naglipa na ang kasamaan sa mundong ibabaw. Kahit na dyan sa ibang bansa, ang daming mangkukulam dyan. Tandaan nyo ha. Vampire. Marami. Kaya kala nyo, rich man pa, mayayaman ang mga vampira. Mayayaman ang mga manananggal. Bakit? Yan ang hiwaga ng buhay na hindi nyo alam. Kahit na sa Pilipinas, diyan sa Mindanao, ang daming mangkukulam. Kaya, kung gusto niyo ko sa inyo, ginaganap namin dito, baka magalit kayo sa amin. Dahil pinapatay namin lahat na mangkukulam. Ginagantihan namin lahat na gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ano yun? Binigyan kami ng Diyos ng karapatan. Dahil sila rin ay gumaganti. O sino ginantihan dito? Yung kasama ko yan, o. Yung isang medium dito, ilan na yung napatay niya? 75 ba na makukulam? Mahigit pa, 200 na. Ay, dami na. Ay, baka umabot pa sa 1,000 yan. Ay, napakarami makukulam sa mundo ibabaw. So- Kapit-bahay mo makukulam, hindi mo alam. Kapit-bahay mo vampira, hindi mo alam. Kapit-bahay mo aswang, hindi mo alam. Pinagkakatutan niya sa Mindanao eh. Dahil yan, kayo mga Muslim, baka makukulam kayo. Baka, hindi ko sinabing baka makukulam kayo talaga. Baka makukulam kayo, kanya-kanyan. Dahil maraming mga Muslim na makukulam. Tandaan nyo, Pilipino man makukulam. Ngayon nandun po sila sa Quiapo pagka Biyernes. Kaya nga, Tsaka Martes. ang sinasabi ng Panginoon ay ito na. Ang hula bumangon ka, sabi niya, Isaiah 60. Bumangon na kayo. Dahil ang kaaway ay naglaganap na sa buong daigdig. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo, sapagkat narito tatakpan ang kadiliman ng lupa. O ano yung dilim? Yung mga taong may hawak na mararahas na sandata. Namiminsala sa kanilang kapwa. Yung mga taong masasama. Yan ang naglaganap sa buong daigdig. Ngayon, kung di pa kayo tumayo sa pagkakaisa, baka pati kayo, uubusin nila. Tandaan nyo ha. O kaya yung pamilya nyo, kung hindi man kayo. Alright. Ito ang babalan ng Biblia. Yan si Pablo nagsabi, si basahin. Efeso 6:10 hanggang sa 17. Tandaan ang pagbasa para maintindihan nyo. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo ha. Pakinggan nyo mabuti. At yung hindi nyo maintindihan, sasabihin ko. Yarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Oh, ano ang lalang ng dyablo? Yung pagkukulam. Yung pang-aswang. Yan ang mga lalang ng dyablo. Naghari na sa mundo. Alright. O, kita na ano yung naghari sa libutan, yung dilim. Yan, ang kasamaan na ngayon na nangyayari sa panahon natin. Marami nagkakasakit ng mga tao. At sinabi nyo, pandemic. Sabi nyo, COVID. Hindi COVID yan. Gawa ng mga mangkukulam lang yan. Mga espiritu na masasama. Tandaan nyo ha. Kaya huwag kayo magpangapangalan na sakit na hindi nyo alam. Kayo mga doktor. Dahil yan ay kasinungalingan. Puntahan mo doon. Alright. Ito lumabasa. Para malaman nyo, hindi nyo nalalaman. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. O
lalang ng Diablo nila. Yan, mangkukulam ba? Lalang ba ng Diyos yan o lalang ng Diablo? Yung mga vampira, lalang ng Diyos yan o lalang ng Diablo? Diablo. Alright, isipin niyo mabuti. Kaya nga sa Amerika, may mangkukulam yan. Ang kinamatay yan ni Princess Diana. Dahil nililigtas ko si Princess Diana, kaya na si Michael Jackson. Tandaan nyo ha. Dinala ng Diyos sila rito para iligtas ko sila. Dahil sila ay biktima ng ganitong karahasan. Sintuloy mo. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Kapangyarihan. Anong klase kapangyarihan? Kapangyarihan ng dilim. Kaya magpakalakas kayo sa Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng dilim ay naglaganap na sa buong lupa. Ito na mo. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Yung ba namamahala? Sila mismo ang number 1 sindikato sa buong mundo. Ito na. Sila gumagawa ng karahasan dito sa lipunan nito. Buong sanlibutan. Tuloy mo. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yung mga matataas na uri ng espiritu dahil hindi kaya ng pangariwan manggagamot. Kaya maraming manggagamot na napipinsala dahil sa marahas na matataas na uri ng espiritu na masama. Kaya po yung lahat ng manggagamot, hinihikayat ko na magkaisa na. Dahil sabi ko, malapit na po yung pakikilaban sa kadiliman. Kailangan nito magwakas itong mga bagay na ito dahil yan ang nagdudulot na maraming pinsala sa buong daigdig. Na pinapangalanan nyo mga virus. Hindi totoo yan. Ang mga virus, madaling pagalingin. Tubig lang na binindisyonan. Pero yung kulam, aswang. Makukulit ba makukulam Yan ang kaaway ng Diyos. At si San Miguel ang lumalaban dyan. Tumutulong sa ating mga kainaan. Sabi ni Pablo, ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kainaan. Dahil hindi tayo marunong manalangin na nararapat. At ang Espiritu rin na namamagitan dahil sa mga hibik na hindi masasaysay sa magitan ng pananalita. So, yung kainaan natin, Diyos ang tumutulong, tandaan nyo. Dahil ang kaaway natin, hindi yung kaya. Pangkaraniwang tao kayo. Kaya sabi ni Pablo, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Maliwanag ba? Kagaya ni Jesus, nung makilaban si Jesus sa mga demonyo, anong ginawa ni Jesus? Hindi ba siya nag-ayuno na 40 araw, 40 gabi, at hindi kumain at uminom? Dahil nagpapalakas siya. Anong ginawa ng demonyo? Di ba tinutokso siya? O natalo ba sa digmaan? Dahil ang demonyo, hinatid lang naman para subukan si Jesus kung matatag na siya. Kaya nung matatag na siya, siya ngayon na nagpapalaya sa mga demonyo. Sa buong sangkatawan, nung panahon niya, ay panahon natin. Sino nagpapalaya sa demonyo sa inyo? Yung gawa na masamang espiritu, sino nagpapalayas? Kayo ba? Sige, gawin ninyo. Maganda. Kaya itong payo ni Pablo na ito, magpakalakas kayo. Ito ulit mo basa. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Bakit akala nyo ang pamunuan, wala silang mga orasyon? May mga orasyon yung mga yan. Tandaan nyo. Sige, tuloy mo pa. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito'y magsikwa kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama. O ano yung kagayakan ng Diyos? Armor. Yung mga kapangyarihan ng Diyos. Armor, kalasag. Kunin niyo mga kalasag para kayo tatagal sa laban. Baka pag kayo kinulam, mamamaga mukha mo. Kamukha yung mga alagad ko, ang daming problema sa kanila.
Dahil pag sila'y binanatan ng Espiritu na masama, bagay, sa awa ng Diyos, naliligtas din namin sila. Alright. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywangay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. O anong panlaban? Yung katotohanan, ang panlaban natin. Biblia ay katotohanan. Salita ng Diyos ay katotohanan. Diyos ay katotohanan. Yan ang inilalaban natin. Hindi patayan. O, ganito na. Bakit ang mga kaaway pumapatay? Kaya mga lasang kayo. Dahil si Lady Man, binulag na si Lady Man eh. Hindi makakita. Marami pa na lumalaban sa kasamaan at pinarosahan ng kaaway, lalo kung hindi siya malakas. Kaya magpakakas kayo. O ayun nyo, magpalakas dahil kakampi kayo ng kaaway. Hindi. Eh sino ngayon ang kaaway ninyo? Diyos ang kaaway ninyo ngayon. Hindi na yung makukulam. Dahil makukulam, demonyo, inutusan lang ng Diyos yan. Tandaan nyo O ngayon, kung igapos ang demonyo, wala magawa ang demonyo. Bakit? Mas makapangyarihan pa ba siya sa Diyos? So, ang demonyo ay inilagay para panubok sa atin kung tayo ay talagang matatag at may paniwala sa Diyos at maging anak ng Diyos gaya ni Jesucristo. Lahat ng bagay tinatalo niya, dinadaig niya sa magitan ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Okay? So, kayong mga tao ngayon, itong sinabi ko, pagbulay-bulayin nyo, kung totoo, nasa Biblia o wala. So, ang pagkakaisama ay nasa Biblia o wala. Magkaisa na tayo dahil kung di tayo magkaisa ng pag-iisip at akala, baka darating na yung kawakasan ng bawat tao. So, ang utos ni Kristo, magmahalan tayo, mag-ibigan, tulad na magkakapatid. Dahil ang utos ng Diyos, ibigin mo ang kapwa mo, gaya ng sarili mo. Bakit? Kayo Muslim, hindi ba kapwa? Hindi ba si Jesus ay kapwa? Nung panahon niya, kapwa yan. Kapwa, tao. Kapwa din natin si Jesus. Kaya bigyan natin siya bilang kapwa tao. Ngayon, espiritu na siya. Mas makapangyarihan na kaysa atin. At hanggang ngayon, pinangangaral pa rin ng tao pa rin ng Panginoong Jesucristo. After 3,000 years, tao pa rin pinangangaral. Nasaan yung espiritu na siya? Nagding larawan ng Diyos siya na hindi nakikita eh. Dahil yun, ang plinano ng Diyos noong una pang panahon. Lalagyan natin ang tao ayon sa ating wagis at ayon sa ating kalarawan. Kaya si Jesus ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil yung gawa ng Diyos sa lumang tipan, nakita kay Jesucristo. Tandaan nyo natin, may bisita tayong darating. So, ito lamang ang sasabihin ko sa inyo at pagbulay-bulay nyo, si Kristo ay kapwa natin. Pero siya ay naging Diyos na ngayon. So, ito lang po masasabi ko sa lahat po ng hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kayo'y nangangaral na huwag paniwala ng Panginoong Jesucristo. May nagawa po ba kayong mga gawang makapangyarihan na ginawa ng Panginoong Jesucristo? Kung hindi kayo naniniwala sa Kanya, mas lalo kaming hindi maniniwala sa inyo. Tandaan niyo po yan. Tao rin lang kayo na kagaya niya. Pero tandaan ninyo, naging tao nga ang Panginoong Jesucristo, pero ngayon nasaan nyo na siyang espiritu sa kalangitan. At walang tao makatitira doon sa kalangitan, kundi mga espiritu. Lahat sila espiritu. Nasa panig na siya ng Holy Spirit. Eh, hanggang ngayon, puro tao pa rin pinangangaral sa Panginoon eh. Noong panahon niya, tao siya. Namatay na siya, tao pa rin ba siya? Ayan, yung mga iglesia ni Cristo at mga Muslim. Ay, naku, hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Patay na siya, tao pa siya. Yan nga palagi ko sinasabi, yung isang sanggol ba after 3,000 years, sanggol pa rin. Pangina. Kaya mag-isip-isip kayo, gamitin naman yung utak ninyo, tatandanan ninyo. Wala kayong isip. Patay na yung tao.
Tao pa rin. Multo na siya ngayon. Bobo na lang ay maniniwala dyan eh. Multo na siya. Kaya siya ay banal na multo na. Dahil hindi lahat ng multo ay banal. Okay, siya ay banal na multo. Ang tao ni Jan ay Holy Ghost. Sa wikang Ingles. So, hindi niyo maniwala ng Holy Ghost. Eh kayo, pag namatay kayo, Tao pa rin. mga unggoy. Walang utak. So hanggang dito na lamang po at kami po ay may inintay na bisita na darating pa sa malayong lugar. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Kaya kung nais nyo po ng mga tunay na aral, makatotohanan na aral, na gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, sa sugo lang po kayo magtatanong at sa sugo lang po kayo makikinig ng mga aral. Dahil ang mga tunay na sugo po, hindi po yan magliligaw ng tao. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na pakikinig ng mga tunay na aral ng pastor. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa